Simula. Disclaimer. This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are neither the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance of actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Do not distribute, publish, transmit, modify, display, or create derivative works from or exploit the contents of this story in any way. Please obtain permission. Pumili. Mahilig si Kauri Rogan sa mga gwapo, pero ni minsan ay hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend. Siguro, dahil na rin sa mahal siya ng kanyang mga magulang, kaya hindi na niya kailangan ng pagmamahal mula sa iba. Ngunit, hindi maitatanging kilig na kilig siya sa mga telenovela sa TV. Pinaka-crush pa nga niya si Donnie Pangilinan. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa gwapong lalaki na yon at humble pa? Kauri! Tawag ni Jezreel o Jez na palayaw sa kanya. Matagal na silang magkaibigan. Sa totoo lang, wala nang iba pang itinuturing na tunay na kaibigan si Kauri maliban dito. Seasonal friends lang naman ang iba, ani Kauri sa kanyang isip. May bitbit si Jez na mga paper bag nang dumating ito. Mahilig kasi itong mag-shopping. Kada sweldo nito sa part-time job, paniguradong pinamimili niya ng kung ano-anong luho ang sarili. Kaloka! Ang daming lalaki doon, girl. Sabay turo ni Jess sa eskinita sa kabilang kanto. Bakasyon ngayon, kaya may paliga sa barangay nila. Siguradong iyon ang dahilan kung bakit nagtumpukan ang mga tao roon. Grabe ka, ha-ha! Naalala mo pa pala ako. Sabi ni Kaori habang kinuha ang isa sa mga paper bag na hawak ng kaibigan. Halatang bigat na si Jez. Parang hanger ang braso nito sa dami ng bitbit. Tumawa si Jez at inayos ang bangs na humarang sa kanyang mga mata. Ilang biyahe lang, hindi mo pa ako madalaw. Reklamo nito. Sa totoo lang, magkaibang barangay na sila nakatira simula nang lumipat si Jez noong nag-high school ito. Mas matanda siya ng 2 taon kay Kauri. Si Kauri ay magkokolehiyo pa lang, habang si Jez ay 3 taon na sa kolehiyo. Si Apple, ang bunsong kapatid ni Jez, ay kasabayan ni Kauri sa edad. Kasundo naman ni Kauri si Apple, pero hindi gaanong malapit ang dalawa. Alam mo naman ako, paraket-raket, panay photoshoots. Sagot ni Jez na tila nagyayabang. Saka kaya ako nandito. Nakipagkita ako sa aking ina. Matagal nang pinalaya si Jez sa kanilang bahay. Nahuli kasi ito ng kanyang ama na naglalagay ng makeup. Hindi makapaniwala ang ama nito na ang nag-iisa niyang uniko hijyo ay pusong babae. Ngayon, nakatira si Jez sa isang bahay kasama ang kanyang mga childhood friends. Pag-aari iyon ng isa sa mga kaibigan nito, kaya nakakakalibre siya sa renta. Ayos naman daw ang kanilang setup dahil hati-hati sila sa gastusin. Buti ka pa nga. Tanggap ka ng mga magulang mo kahit malandi ka. Ngumuso si Jez habang nakatingin kay Kauri. Napatawa si Kauri sa sinabi nito. Hindi ako malandi, maharot lang. Adi sana. Ang dami ko nang naging jowa. Sagot niya na may bahid ng biro. Sa dami ng nanligaw kay Kauri, wala ni isa ang nagustuhan niya. Ang level kasi ng gusto niya ay katulad ni Donnie Pangilinan. Pero syempre, alam niya sa sarili niyang kailangang maging artista muna siya bago magkaroon ng pag-asang makatuluyan ang isang tulad nito. Gandang-ganda ka kasi sa sarili mo, tatanda kang dalaga dahil sa pag-reject mo sa mga lalaking yan? Kung babae lang ang katawan ko? Tinaasan pa ni Jez si Kaori ng kilay. Haharot ako ng bongga. Dagdag nito na parang nang aasar pa. Hindi na lang pinansin ni Kauri ang sinabi ng kaibigan. Sakto ang dalaw mo ngayon. Birthday ni tatay, may kaunting handa. Sabi niya, sabay ngiti. Buti naman at hindi ako nagmerienda pagbaba ko kanina ng jeep. Sagot ni Jez habang inilagay ang mga hawak niyang paper bag sa sahig. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila ang ilang kakilala. May mga grupo sa bawat sulok. Ang iba ay kumukuha ng pagkain, habang ang iba naman ay nakikipagkwentuhan sa tatay ni Kauri
na may hawak na manok. Halos nakangiti ang ama niya habang hinihimas at inaamoy pa ang manok. Para bang iyon ang anak nito kaysa kay Kaori. Minsan naisip na ni Kaori na gawing tinola ang manok, pero tuwing tatangkain niyang katayin ito, nadadatnan siya ng kanyang ama na may hawak na kutsilyo. Kaya wala siyang magawa kundi umatras. Daming chika ng mga tao dito, ha? Sabi ni Jez na parang hindi rin mahilig magkwento. Hindi akalain ni Kaori na ganito karami ang bisita ng papa niya ngayon. Sa bagay, noong nakaraang taon ay wala silang handa, kaya bumawi ang pamilya nila ngayon. Idagdag pa ang dikit-dikit na mga bahay sa lugar. Amoy agad ng kapitbahay ang bagong hango nilang spaghetti. Anak, tawag ng mama ni Kaori habang binababa ang mga platong hawak niya sa mesa. Agad niyang nilapitan si Kaori at hinalikan ito sa magkabilang pisngi. Bakit ang tagal mo? Akala ko ba sandali ka lang kila Charlotte? Ngayong bakasyon kasi, sumasideline si Kaori bilang tutor ni Chander, ang anak ni